Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako po, pinapalakpakan. Pumalakpak ang mga tao sa Senate hearing. Pinapalakpakan si Pangulong Duterte. Grabe mga kabibig ha! As in, na-amaze yung mga tao sa kung paano sinagot, paano nilahad ni Pangulong Duterte at yung kung mabibigyan siya ng chance na makabalik ulit, gagawin niya ulit yung war on drugs, dodoblehin pa niya. Kaya ang mga tao ay pumalakpak at heto naman si Risa Hontiveros na supalpal ni Pangulong Duterte. So eto kabibig ha, panoorin natin kung paano pumalakpak at kung paano naging masaya ang mga tao sa statements ni Pangulong Duterte. Ikaw ba naman? Alam mo naman ang panahon ngayon, delikado na. So ito na kabibig ha, kailangan natin ng kamay na bakal at nakita ng mga tao na si Pangulong Duterte lang ang may kamay na bakal para sugpuin itong mga droga. Let's watch this video. So, kahit one lang, Mr. Chairman. one or two. One Yes, lang. you want to, Yes, okay, please. Senator Risa Hontiveros is recognized. Salamat kaayo, Mr. Chair, and salamat sa SP Pro Tempore. Very quick, at the proper time, and this is related to the line of questioning of the SP Pro Tempore right now. At the proper time, I will ask the Chair's permission to play a never-before-played video that precisely talks about the Davao Death Squad, exactly related sa line of questioning ng SP Pro Tempore at this moment, Mr. Chair. Salamat, May isa pa. SP Pro May Tempore. isa pa. Salamat If kaayo, you- Mr. If you Chair. permit it. Okay, Okay. okay. Senator Bato. Yes. Senator, may I Yes, sir. Go ahead. interject? Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Literally, hindi mo sabihin ng death squad. Tama. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors Oh. handling the controlling crimes in the city. Yun pala yung death. So pag sinabi Squad. mong death squad, it's a very loose term Correct. na ginagamit mo lang parang ganon isili. Lahat yan sila, ko ito, si Danao, ayan o. Nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Huwag ka na bang, ilan bang pinatay mo? Iba. Dumaan yan. Ito, De La Rosa. Kung hindi malawak yung isip mo ba, bugo ka. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka-police chief. Pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo. Danao, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na nakatali yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them. Ang Good. sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Noong na-presidente ako, ganun rin sa command conference. Diyan sa Malacanang. Yan ang utos ko. Oh. Bakit ko pagbigyan important? Mag-criminal, they go after the innocent people robbing. Mabutit na lang sana kung aakyat ng bahay. Mayor ako matagal. Aakyat ng bahay, magnakaw, re-rapin yung bata, re-rapin yung babae, tapos papatayin. Kung ikaw ang mayor, how do you deal with the problem? Ano kaya ang tingin ninyo sa
Hindi, I'm sorry to tell you, I'm sorry to express to the nation. Unforgiving ako. Hardliner. Oh. Alam nila yan. Pati pulis. Pati pulis alam nila. They are not ready siguro to talk about it. Sinabi ko yan sa mga pulis. Putang ina kayong mga pulis. Pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang mauuna. Mr. Chair. No need to strike it out if that is the real way that the mayor then phrased his sentence. Okay, as chairman, Mr. President, fact-finding muna. General Gamboa, you were formerly Chief of Police of Davao. Lahat yan sila. Yes, answer. Yes or no? Yes? No, sir. No. Okay. General Danao, former Police Chief of Davao? Yes, sir. Okay. General Sinas, former Police Chief of Davao? No, sir. No. Catalino Coy, former Police Chief of Davao? Yes, Your Honor. How about Karamat, former Police Chief of Davao? Sa mic, sir. No, sir. Okay, para klaro. Okay. Sige, just you Ako, have Mr. the Chair. floor, Senator. Mr. Chair, Hernandez, the floor. Okay. Ako, hindi mo ko tanungin? Well, yes, yes. We need to answer. Chief of Yeah. Police ako ng Because Davao. alam ko chief ka ng police, but former chief Yeah. of the Davao. Yeah. Okay. And Mr. Chair, Sige, kanina, yes, he is you allow allowing me you. Sige, short one. short introduction. Mr. Chair, yung DDS, yung term ng DDS, siguro sa amin dito, Danao, General Coy, General Gamboa was never a chief of police but na-assign yan sa Davao sa Police Regional Office 11. Ako, assign ako ng Davao as City Director. At doon ako nagsimula yung career ko sa Davao City. Just this weekend, Mr. Chair, in-interview ako ng mga media ng Davao nung umuwi ako. And harap-harapan, sinabihan ko sila, kayo kasi, mga media ng Davao, kayo nag-imbento nung term ng Davao Death Squad. Pag may namatay, binabalita kagad nyo, Davao Death Squad, Davao Death Squad. Kayo ang nag-imbento ng term na yan. Sabi ko sa media ng Davao. And later on, one of the media ng Davao, dinibunk yung aking statement. Sabi niya, sir, with due respect, bago namin yan na-create, yung term na yan ng Davao Death Squad, meron kasing isang namatay, sir, may isang namatay, binaril, may nakalagay doon na placard na Davao Death Squad. Kaya doon nag-start yung paggamit namin ng term ng Davao Death Squad. So therefore, sabi ko, okay, I will correct my statement. Hindi kayo ang nag-imbento, but kayo ang nag-propagate ng word na yan. So yun na, lumaki na, nagiging ginamit niya. Pag may binaril, sabihin kagad, Davao Death Squad. Kahit na binaril dahil jealousy ang motibo, or kaya malaking utang, nakadispal ko ng pera, binaril, DDS kagad ang pinapalabas na term. So, yan na, lumaki na yung pangalan na Davao Death Squad, Mr. Chair. Yan na po yung intervention niya po. Yan, na yun na. Thank you. Sige po, before I return the floor to Senator Estrada. Doon sa umami na naging chief, sino? Chief Catalino Coy, naging chief ka. Danao, naging chief kayo. Do you mind or don't you mind having been called as the head of the Davao Death Squad by the former president? I think he's just joking, sir. Okay. Pero kagaya nga po ng sinabi ng ating mayor, sir, in my stint of almost 3 years as the city director of Davao, wala po talaga yan yung sasabihin na you kill him, you kill. Wala pong ganun, sir. So it's just a matter of taking things on your hand. If you will take it literally, yung sinasabi niya sa media. Kung ano yung sinasabi niya ngayon, sir, yun na yung sinasabi niya. Pero yung kamong sasabihin niya na, Danao, patayin mo sa ganito, there's no such thing, sir. Na ganun. So walang ganung nautos. Is there a danger that your men will incorrectly interpret what the mayor was saying? Well, nung panahon ko, sir, as city director, I don't deny, sir, that there were some killings. Pero talagang, ang tao ko, sir, ilan din ang na-hospital dyan.
even in my term as my regional director of 4A in NCRPO and MPD. On record yan, sir, nasa hospital. Hindi lang, sir, nasa hospital, kundi namatay yung pulis natin. So, anong gagawin, sir, ng pulis pag ikaw ang nasa sitwasyon namin, sir? Are we going to allow just to kill the PNP there? So, siguro, sir, maging emotional man tayo rito, sir, pero kami po mismo is nasa front line in enforcing the law. Pero there's no such thing as sabihin na patayin mo lang si ganito, no. Walang ganon, sir. Sige. Can we hear from Catalino Coy? Thank you, Mr. General, Chairman. yes, General. I mind very much me being associated with the DDS because during that time when I was the city director of Davao, it was really a problem for us, especially the unsolved killings. Actually, we had a case in Ombudsman because of that, because of command responsibility. It is really a challenge for the PNP to investigate those cases because even the relatives of some of the victims refused to cooperate. And we believe also, and there was a suspicion that there were really some PNP personnel and even some civilian individuals who are involved in those incidents. Thank you, sir. Okay, Senator Jingo, you have last 5 minutes. Thank you, Mr. Chair. You want something? Yes, Mr. Chair, with the indulgence of the SP Pro Tempore. Yes, Senator Risa. Opo, Mr. Chair, kasi siguro napansin pati ng former president yung shock ng lahat. Bakit, sir, yan ba ang trabaho ng pulis na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pag dumaban. Bakit Iba sila po yung pagka-express kasi kanina, so I had to clarify. Salamat, SP Pro Tempore. Salamat, Mr. Chair. No. Hindi yan ang tanong ko. Talagang maling, napaka hindi magandang impression po ng mga statements kanina. Kaya I appreciate the candor of Yusek Kuy at pati kanina ni General Danao. Look, ma'am, may I interrupt you? I'm done, Mr. Chair. Kindly. Itong mga to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal. Doon nga sa Academy nila, sa PMA, they are formed there to, yung ano talaga yung batas. Kaya pag inutusan mo yan, sabihin mo, patayin mo, sabihin, sir, mukhang hindi pwede yan, sir. I tried. Ako mismo, I tried. Ako, marami akong patay mo, sir. Kulong mo na lang natin, sir. Total. Sabi ko siya, siguraduhin mo lang na hindi ma-release. Kasi gagawa ng kalukuhan yan uli. And they will mag-hold up na naman yan. Yan ang lalo na yung mga kaso na magnakaw, tapos mag-rape, tapos magpatay, o Mr. Chair. Can we let the President complete his sentence? What were you trying to say, sir? That yes, mag-rape, magpatay, magnakaw, magpatay, and then what do we do with them? Ganun na lang ang sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Kaya hindi ko lang sinabi ko yan kasi hindi ko lang sila mautusan ng gano'n na gaya ng sinabi ko, nag-rape ng bata yung pinatay, patayin mo. Hindi ko mautusan itong mga to. Sabi ko, karamihan sila PMA, hindi maniwala yan ng ganon. Sabi man, sir, mahirap yan. Kulungin na lang natin, sir. Walang dumaan yan sila sa... There was never a time na sinabi ko, patayin ninyo yan. Minsan yung harap-harapan sa crime scene, nakita ko yung
bata, 3 years old, rape patay, tapos nandoon yung tiyuhin. Sinabi ko, putang, patayin mo. Out of outrage. In the moment of outrage yung, putang, patayin. Sir, kulungin na lang natin yan, sir. Ano nangyari doon, Mr. President? Yung insidente na yun, napatay nga yung tito? Pinatay? Hindi. Hindi. Mr. Chair. Yes, Senator Risa. Alam na alam ko po na matatalino mga taga Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Correct. Para Ito sa very incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may say as a civilian, sa professional police. It depends tayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan salamat ang tayo, totoo Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of the community. Thank you, Mr. President. Thank you for putting it on Hindi record, tayo Mr. Chair. magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Thank you, Mr. Chair. At Alam kung niyo, pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. silence please. Osaa, silence the gallery, and those who will do that again, exclude them from the hearing hall. Pumalakpak ang mga tao kabibig. So it means talaga, ang mga tao ay gustong makabalik ang Duterte. Gustong makaupo si Pangulong Duterte again. Diba? So it means uhaw na uhaw ang mga tao ngayon. Ramdam nila ang delikado ang buhay nila, naganap ang krimen, naganap ang droga. So kamay na bakal pala ang kailangan ng gobyernong ito. Sana nun mapanood yan ni Marcos, no? Para mag-analyze siya ba, mag-reflect siya ba nga, bakit siya pinapalakpakan? Bakit ang mga tao mahal na mahal ang mga Duterte? Ito yung sagot, Marcos, oh. Bakit mahal na mga tao si Sara, si Baste, si Polong, si Pangulong Duterte? It's because real siyang tao. Realistic sila, may plano sila sa sambayanang Pilipino. Gusto nilang protektahan ang bawat Pilipino. Ayaw nilang ma-abuse. Ayaw nilang masaktan sa mga kriminal na nagsilaparak ngayon. Grabe. First time ko na nakita na at narinig na pumalakpak ang mga tao nang sinabi ni Duterte kung bibigyan ako ng chance na makaupo ulit, gagawin ko pa rin yung war on drugs. Dodoblehin ko yan. Wow. Galing mga kabibig. As in, parang welcome back, Tatay Digong. Ikaw ang hinahanap namin. We miss you so much. Sobrang nakakatakot na ang panahon ngayon. Parang ikaw yung boses na hinahanap namin. Ikaw yung naging ilaw sa madilim na panahon ngayon. At pasalamat tayo na inimbitahan si Pangulong Duterte sa mga Senado kasi narinig natin ulit yung boses niya, yung gaano siya ka-strong, kung gaano siya ka-determined, kung gaano niya katapang na labanan itong mga kriminal na ito, itong drug on war. And I'm sure people now are thinking, oo nga, no? Sana si Duterte pa rin. Tingnan nyo, oh. Kahit matanda na si Pang Duterte, matapang pa rin. Kaya pa rin niyang mag-lead ng isang bansa. Kaya pinalapakan mga kabibig. So ano ang iyong komento tungkol dito mga kabibig? Sinabi sa Hontivero, supalpal, oy. Kahit ano pang sabihin, wala talaga mga kabibig. So write down your comments below and don't forget to like, subscribe, and share this video.
Bye, everyone. See you next time.